Eden Santos, Net 25. Ma'am, going back po dun sa POGO issue, sabi po ni Secretary John Vic Rimulya yesterday na yung magulang nung batang dinukot po sa Taguig, yung estudyante sa isang international school, ay Chinese national and a former operator po ng POGO. Ang tanong lang po, bakit po nananatili pa sila dito sa Pilipinas at nakapag-aral pa sa isang international school gayong pinaban na nga po yung POGO at lahat po ng involved doon ay pinapakasuhan at pinapadeport. As of now, wala po tayong detalye kung ano po yung identity or yung talagang complete na personal circumstances nung binabanggit nyo mong Chinese national. Sila po ba ay walang dokumento as of now para sila po ay makapag-stay? Kung wala po silang dokumento, we have to check on that. Hindi po tayo maaaring magsalita against them. Kailangan natin ng dokumento. Kung sila ay walang dokumento rito at nakakapag-aral pa, malaking question po yan at dapat po natin talagang imbestigahan. Alvin Baltasar, Thank you po. Eden Santos, Net 25. Ma'am, going back po dun sa POGO issue, sabi po ni Secretary John Vic Rimulya yesterday na yung magulang nung batang dinukot po sa Taguig, yung estudyante sa isang international school, ay Chinese national and a former operator po ng POGO. Ang tanong lang po, bakit po nananatili pa sila dito sa Pilipinas at nakapag-aral pa sa isang international school gayong pinaban na nga po yung POGO at lahat po ng involved doon ay pinapakasuhan at pinapadeport. As of now, wala po tayong detalye kung ano po yung identity or yung talagang complete na personal circumstances nung binabanggit nyo mong Chinese national. Sila po ba ay walang dokumento as of now para sila po ay makapag-stay? Kung wala po silang dokumento, we have to check on that. Hindi po tayo maaaring magsalita against them. Kailangan natin ng dokumento. Kung sila ay walang dokumento rito at nakakapag-aral pa, malaking question po yan at dapat po natin talagang imbestigahan. Alvin Baltasar, Thank you po. Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. So since hindi nyo itinutuloy na divisive yung papakita po ng simpatsya o kaya yung pagpapakita ng kawalan ng simpatsya ng magkabilang taga-suporta po kay FPRRD ngayong kanyang birthday. So yung pong mga gagawing isasagawang mga pagtitipon ng mga taga-suporta nila sa Davao man o sa ibang lugar dito sa bansa ay okay lang din po yun. Hindi yun pipigilan ng ating mga kapulisan. Wala pong kautusan na pumigil sa anumang gagawing pagtitipon dahil ito po ay constitutional right ng bawat Pilipino. At huwag lamang po silang lalagpas at maituturing na ang kanilang mga ginagawa ay labag na po sa batas. At may bilin din po ang DOH, lalo't umiinit na ang panahon. Lagi lang uminom ng tubig, pumunta sa malililim na lugar, at kaya in other words, ingat. Ano na po yung mga parameters na pwedeng lumagpas sila sa limitasyon para naman po reminders lang din paalala doon sa mga magsasagawa ng mga pagtitipon or programa para sa birthday ni FPRRD po? Pag sumigaw na ibagsak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Na po nabanggit ni Acting Secretary J. Ruiz na I'm here po. Ang layo natin ito. Na kailangan po
pag-aaralan yung pagkakaroon ng regulatory body sa social media para maiwasan po malabanan yung mga fake news. Can you elaborate po regarding dun sa kanyang binanggit na medyo hindi po kasi masyadong kompleto kung Mhm. paano po ang gagawin natin? Actually po, dapat makipag-ugnayan din po tayo, makipagtulungan po tayo sa mga mambabatas po natin, sa Kongreso. Kasi sila din naman po yung gagawa ng batas dito. Yung pong sinasabi natin na magkaroon ng regulatory body, sa palagay po namin ay napapanahon dahil tayo po sa mainstream media, tayo po ay sakop at nare-regulate po ng MTRCB. Kung tayo po ay miyembro ng KBP, meron pa rin po tayong KBP. So sa tingin po natin, sa ating palagay, ang pagkakaroon ng regulatory body, separate na regulatory body for the social media, ay napapanahon din po para po maiwasan yung mga pang-aabuso. Hindi po natin pipigilan yung mga opinyon na naaayon naman po sa batas, kumbaga opinyon na lihitimo. Kung ito man ay kritisismo, yan po ay dapat lang na irespeto. Pero iba po kasi yung sinasabi natin na paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yun. Dahil kung meron man po troll army pero ang advokasya nila ay magpalabas at mag-share ng tamang balita, hindi po yun pipigilan. Ang pipigilan lang po natin ay maabuso dahil po kapag po naabuso ito, mayroon po itong effect sa taong maaaring siraan, maaari ang mga organisasyon, ahensya na maaaring siraan o walang basihan. Malaki pong impact ito, lalo na kung paniniwalaan ng mga tao. So mas maganda po talaga na magkaroon, yun lang po ang aming suggestion, matuloy po sana at magkaroon talaga ng regulatory body para din po malaman natin ang bawat isa kung content creator ito, vlogger, blogger, malaman din po natin yung identity at hindi sila nagtatago sa mga dummy accounts. Ganun po. Sa tingin niyo po yung ginagawang hearing ngayon ng Quadcom ba yun or Tri-Committee sa Kamara, tamang-tama para maipurso po itong pagkakaroon ng regulatory body kung sabi niyo nga kailangan dumaan sa paggawa ng batas? Opo, napapanahon po ito dahil hindi na po biro yung mga ginagawa po ng mga troll armies. Sabi nga po natin, kapag ka po kasi binabayaran lang ang mga tao para magsalita ng paninira ng walang basihan, hindi po yung freedom of expression. Kasi binubulungan lang sila ng taong nagpapasweldo o nagbabayad sa kanila. So kakaiba po yun sa tinatawag nating freedom of expression. Ma'am, ano lang po, since medyo baka matagalan pa po ano, kung magkaroon ng batas, hintayin natin. Ano po yung mga immediate na mga plano ng PCO para malabanan ito? At meron na po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa segment, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang Sinasabi. ginagawa at sinasabi. Actually, syempre po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So, pagka po na-verify, let's say po, tayo nagsasalita dito, at sandamakmak na po ang kumakalaban at nagpapakita at nagpa-viral na mali. Kapapansin niyo po, kahit yung ibang mga organisasyon ay nagpa-fact check. So kung kakayanin po ng ibang mga pribadong ahensya or korporasyon na magkaroon at magsagawa ng fact-checking, ganun din po ang gagawin ng PCO. Pipilitin po nating maayos po yan at mas isagawa ng maayos. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan.
Is that fake news? Of course, kasi may batayan. So bago naman po namin sabihin na fake news, dapat meron po kaming batayan. Thank you po. Thank you. Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. May mga lugar po sa bansa na nakararanas. Net 25. Good morning po, Yusek. Ito po, itatanong ko lang ulit kung meron na tayong figures, ilan na po yung housing units na nai-distribute na ng BBM administration sa ilalim po ng 4PH, ito yung pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program ng administrasyon. Nakakuha tayo, pero hindi pa po ito kompleto sa ngayon, pero may maibibigay po ako sa inyong datos. As of this time, ayon po sa report ng DSUD, meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y mag-generate ng total of 259,365 housing units. Meron din pong 82 projects currently in pre-production stage at mayroong 436 pending proposals. At least 8,000 housing units for turnover this year. At meron pa po tayong binanggit sa Davao City noong nakaraan at saka sa San Juan. At meron din po sa Palayan City, Nueva Ecija, City of San Fernando, Pampanga, at Bacolod City, Tagoloan, Misamis Oriental. At meron pa pong darating sa Apuab, San Mateo Rizal, at Bukawi, Bulacan. So, kung meron po tayong estimate, mga ilang milyon po ito? Wala pa po siyang milyon. Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos. Yun po yung sinabi ko at hindi pa ito pa po kompleto. Kasi po ang sabi 1 million per year. So para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes. 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays. Katulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership. Meron din po, nagkakaroon din po ng problema or issue tungkol sa pagpapatayo because it seems that there is longer construction period for vertical housing, at least 10 months average for walk-up. 4-story buildings pa lang po yun. At yung pong capacity to borrow or avail of the development loan of private contractors. At ito po'y ibibigay na napakamura po sa ating mga kababayan. Kaya po, kukonti lamang po ng mga contractors at developers ang sumasali sa proyektong ito. So ito po ay mga issues na hindi po ninanais ng administrasyon, but katulad ng sinabi ni PBBM ng ating Pangulo, we aim 1 million houses a year and we will try very, very hard. Ano po yung mga reason bakit may mga contractors po na umaatras sa proyekto? Kasi sabi ko lamang po, maliit po kasi ang presyo na ibibigay natin sa taong bayan para i-avail ito. Kaya po, yung ibang contractors po ay hindi po sumasang-ayon na makisali or sumama sa ganitong klaseng proyekto. Hindi po, Konti lamang po na developer. Yusek, hindi po ba kasama sa GAA or national budget ng gobyerno po yung sa pagpapatayo po ng mga pabahay project ng administrasyon? Mali po yan. Hindi po kasama sa GAA ang proyektong ito. Ito po ay pupundahan po ng Pag-ibig. Thank you po. Pia. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa
ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD. Mismong administrasyon ng The Marcos, yun po ang banggit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer, but originally first they are at peace. So, nabanggit nila doon na ang Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding dun sa ano po ni Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po. Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating i-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil do sa kasama sa binabanggit po ng ICC lang kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Ay magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Thank you po. Next question.